Kagaya nga po ng inasahan, naging mainit na naman ang pangalawang araw ng All-Star Weekend na binuo ng tatlong malalaking event kung saan inumpisahan ng Skills Challenge na ipinanalo ng Team Cavaliers ni Donovan Mitchell at Evan Mobley. Pero hindi kagaya ng nakalipas na taon, naging kontrobersyal at pinagkaguluhan nga ito ng napakaraming mga fans matapos subukan dito ng Team Spurs ni Chris Paul at Victor Wembanyama na mandaya sa paglaktaw sa jump shooting component ng nasabing kompetisyon na walang intensyon na papasukin ng bola. Kaya nakapagdesisyon ng liga na i-disqualified ang mga ito sa Skills Challenge since nilabag nila ang rules ng nasabing event kung saan kailangan nilang gumawa dito ng 3 valid shot. Kaya dahil sa ginawang ito ng Spurs, maraming mga fans ang dismayado sa kanila. Binabati ko sila naman ng dalawa sa social media at may ilan pa dito ang nagsabi na eto nga daw ang dahilan bakit bumabagsak ang ratings ng NBA. Samantala, kahit man nakakadismaya ang unang event ng All-Star, napakadali rin naman itong nabawi nang maging mainit ang kompetisyon sa 3-point contest. Sa sobrang init ng shooting ni Buddy Hield sa first round, na itabla nga niya nang walang kahirap-hirap sa record ni Stephen Curry na umabot ng 31 points. Sadyang nadadala pa rin talaga si Buddy Hield hanggang sa All-Star ng pagiging intro boys nito. Simula nga po sa pagiging liyamado, bigla na lamang nga itong nanlamig sa championship round kung saan natalo siya dito ni Tyler Hero ng 1 point. Marami nga sana ang nag-expect na si Buddy Hield ang mananalo, ngunit sa huli, bigo pa rin siya. Maging ang kanyang kakampi na si Stephen Curry, sobrang nadismaya sa nangyari kay Hield, lalo pat umasa siya sana na mananalo ang representative ng Warriors sa contest. Pero ayon sa ilang mga fans, hindi rin naman sila nagulat sa pagkatalo ni Buddy Hield dahil kagaya sa mga laro ng Golden State, sa simula lamang talaga ito magaling at biglang ang lumalamya pagdating sa crucial moment. Sa kabilang banda, simula nga po nang makuha ng Los Angeles Lakers ang kanilang bagong star player na si Luka Doncic, marami nga pong mga fans at analysts nang nagsabi na kaya nga daw nitong talunin ang lahat ng mga teams na kanilang makakatapat sa regular season at maging sa playoffs kapag tuluyang napasolido ang kanilang chemistry. Hindi kagaya last year, hindi rin naman sila mauubusan ng firepower sa dami ng mga players na kayang gumawa ng score. Ngunit may ilan pa rin ditong duda dahil hanggang ngayon questionable pa rin naman ang kakayahan ng Lakers ng talunin ang kanilang kryptonite na si syempre Jokic at ang Denver Nuggets. Kahit man nandyan sa kanila si Luka, wala pa rin naman sila ngayong player na kayang tumapat kay Nikola Jokic. Mas humina pa ngayon ang front court nila sa pagkawala ni Anthony Davis, kaya mas magiging madali para dito na magdomina. Pero sa kasalukuyang kalagayan ngayon ng Lakers, malaki ang posibilidad na maiwasan nito ang Denver sa first round at maging sa second round kung saan o kung makukuha nila ang ika-4 o ika-5 pwesto sa West, since malaki ang posibilidad na masungkit muli ng Nuggets ang ika-second seed sa pagtatapos ng regular season.